Ako, isang empleyado ng gobyerno. Noong unang panahon ay isang magiging punong ministro. Ano ang problema sa kontraktual? 2,500 lang sa isang buwan. Sino ang nakakaalam kung paano mo kinita ang pera mo? Ano ba ang sinasabi mo? 26 ka na, babay ka PABA, kahit libre ayaf ka o. 48 ako, ano naman? Lalaki ako, paang bulaklak sa edad ko. Umalis ka. Huwag muna ang kasal, pag-isipan mo muna. Magkaanak ka muna ng lalaki para sa angkan namin, saka kita pakakasalan. Umalis ka. Ano ba itong mga kakatuwang tao? Okay lang, may mas better pa. Ma, ano nang nangyari? Miss Juan, may alam akong klinik malapit dito. Sasama ka. Sige, salamat. Paano niya nalaman ang apelyido ko? Rare blood type ang nanay mo. Si MRG lang ang pwedeng mag-donate ng dugo para sa nanay mo. Subukan mo tak. Hello po, Miss J. Ako si Ruan King. Malubha ang anemia ng nanay ko. Kailangan niya ng dugo agad. Kayo lang ang pwedeng mag-donate para sa kanya. Tapos, Basta pumayag kayong mag-donate para sa nanay ko. Kahit anong kondisyon ay tatanggapin ko. sigurado ka. Kahit anong kondisyon. Tutulungan ko ang nanay mo. Pakasalan mo ako. Ano? Gusto mo yata kunin ang bato ko? O kaya ay scam? Alam mo, may batas tayo. Huwag mong isipin na dahil gwapo ka ay pwede na. Nag-isip ka ng masyado. Apo, kaya pa kaya ng lola mo? Na makita ang kasal mo? Gusto ko lang tuparin ang pangarap ng lola ko. Siguro dahil sa pag-aasawa ko kaya nagkasakit si mama. Sige, payag ako. Hello Armrest Jai. Bigla na lang akong ikinasal, pero si Miss J. Mas mahusay kaysa sa mga blind date guys. Nandito na tayo. Simula ngayon, titira ka na sa. Naku, malalatin na ako. Salamat sa paghatid mo. Ruan King, sa wakas napakasalan na kita. Hello tita ay mama, salamat sa tulong mo. Sisiguraduhin kong alagaan ko siya. Kingping, ang pinapangarap mong presidente. So, natin siya sa buhay ngayon. Totoo. Dati halos nakatira siya sa kumpanya. Pero simula nang dumating ka, bigla siyang nawala. Ang gwapo niya talaga. Hindi may asawa na ako. Ang presidente ba ay pwedeng pag-isipan ninyo ng ganyan? Ayusin mo ang mga dokumentong ito. Araw-araw, hindi maayos ang trabaho. Walang initiative. Hindi ko alam kung bakit ka pa kinuha ng kumpanya. Dumating na ang presidente. Magandang araw, presidente. Ruan King, bakit palagi kang nagmamadali? Esensya na po, presidente. President, Hindi ko alam kung anong backdoor ang ginamit para makapasok. Wala talagang focus sa trabaho ito. hindi ba't ikaw ang nagtapon sa akin ng mga dokumento? Ako. Si John Lee ay ang presidente ng G Corporation. Gawin mo ang sarili mong trabaho. Kung hindi mo magagawa ng maayos, mag-resign ka na lang. Ang gwapo pa rin ng presidente. Ang magiging asawa niya ay kalaban namin lahat ng babae sa kumpanya. Ruan King, ikakasal ka na? Ano ang sinabi mo sa interview? Hindi ka BA single? Pumunta ka ba sa kumpanya para magbuntis? Anong itsura ng asawa mo? Pakita mo naman sa amin. Tingnan ka o. Huwag na, ngayon lang kami nagpakasal. Bukas, ipapakain ko kayo ng sweets. Pumasok ka sa opisina. AMEA, hintayin mong matanggal ka. Siguro, mga 50 o 60 taong gulang na kalbo. Hay, ang mga kabataan ngayon, para sa pera talaga. Bakit mo ako pinapasok? Kanina, bakit hindi mo ipinakita sa kanila ang marriage certificate? Akala mo ba hindi ako presentable? Natatakot ako na kainin ako ng mga kalaban ko. Sa tingin ko, itago muna natin ang ating relasyon.
Para mas makita ang kakayahan ko sa trabaho. Matagal mo na akong pinapangarap. Wala ka bang balak gawin? Hindi wala, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang gwapo niya talaga. Presidente J, oras ng trabaho ngayon. Di ipapaalam ko sa kanila na uwian na. Hindi ko ibig sabihin iyon. Hintayin mo ako pag-uwi. Ano? Kung sabay tayong uuwi ng presidente, baka pagtitinginan tayo ng mga katrabaho. Si G ay palaging pagkakataon. Hindi, sinabi ko na, hintayin kitang umuwi pagkatapos ng trabaho. Maliit na sinungaling. Ang relasyon natin, napagkasunduan na dapat itong maging lihim sa kumpanya. Hindi. Pupunta muna ako sa city. Huwag mong ipaalam sa kumpanya ang relasyon natin, huwag. Kahapon, ano ang sinabi sa iyo ng presidente? Hindi ka ba niya pinahirapan? Hindi, paano mangyayari iyon? Ako ay aksidenteng sumagi sa kanyang kotse. Tinawag niya ako para ayusin ang tungkol sa kotse. Tapos ka na, sumagi ka sa mamahaling kotse ng presidente. Hindi ko alam kung magkano ang babayaran. Ano ba ang nangyari? Sumagi sa kotse tapos binigyan ka ng wall slam. Tiyak na eksena iyon sa teleserye. Ang makisig na presidente ay umibig sa iyo. Huwag kang magkamali. Ako ay aksidenteng nahulog lang, alam kong imposible. Nakalimutan na ba ninyo si MS Muhen? Sobrang nanonood ka ng mga teleserye ng makisig na presidente. Muzen, Sumagi sa kots. Ikaw pa ba ang makakabili ng kotse? Big sharing lang ang kaya mo. Aw-aw na nananaginip ka. Hindi mo ako sinasagot sa mga mensahe. Sa iba ka naman masayang nakikipag-usap. Assistant Chen. Tawagin mo si Ruan papasok. MS Ruan, tinawag ka ng presidente sa kanyang opisina. Tingnan mo, tinawag ulit ni presidente si Ruan King. Sumagi sa mamahaling kotse ng presidente. Hindi ko alam kung magkano ang babayaran. Nga, at makakasama mo pa ang presidente ng solo. Napakaingit naman. Halika, umupo ka rito para magtrabaho. bakit? Dahil sa labas ka nakikipag-usap at hindi mo ako pinapansin. Normal na komunikasyon sa trabaho lang iyon. Ano? Pinapunta kita sa tabi ko para magtrabaho. May problema ba? Wala, kung ano ang sabihin mo, iyon ang susundin. Kunin mo ang aking mga dokumento. Mahal, saan ka pupunta? Ilde, may darating, lalabas muna ako. Anong lalabas? Kahapon sa kumpanya mo pa ako ginulo. Aksidente lang iyon, huwag kang magkalat ng chismis. Bahala ka, basta, dapat mong panagutan ako. Presidente. Presidente, ito ang hinihingi mong dokumento. CJ. Lumabas ka muna. Nauntog ka ba? Hihihipan kita. Napaka-sweet naman ng asawa ng presidente. Alam ni Assistant Chen. Medyo kakaiba ang hilig ni Emrys J. Gusto kong magtago sa ilalim ng mesa. Alam na ni Assistant Chen, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Hindi mo naman tinanong eh. Gusto kong sabihin sa buong mundo na ikaw ang aking babae. Kung ayaw ng asawa ko, edi huwag na. Huwag mong sasabihin sa iba. Sige, hindi ko sasabihin, susundin kita. Si Assistant Chen, kasama ko na siya mula pagkabata. Hindi siya estranghero, kung minsan hindi mo ako makita. Pwede mo siyang hanapin. Para mapanatag ako. Parang familiar si Assistant Chen. Baka common lang ang mukha ko. Lalabas muna ako. Huwag mo siyang tingnan, ako ang tingnan mo. Zandali. Bigyan mo siya. Kukuha pa ako ng file. Ano ba ang ginagawa mo? Hugasan mo itong mga prutas, ipamigay mo sa lahat. Sino po kayo? Ako ang nobya ni Yanli. Unang bises kong makikilala kayo, may dala akong prutas para sa inyo. Nobya.
Ikaf pala si Miss Mutsen. Talagang bagay na bagay bilang future MRS President. Ang ganda ng aura, talagang iba. Si Mushen, anak ng mayaman. Bagay na bagay sa ating presidente. Matatapos na ba ang ship ko? Magpapakasal na kami ni Yanli, gaya ng dati. Kung may mga taong lumalapit sa kanya, isumbong mo sa akin. Miss Mahen, may isasambong ko. Si Ruan King. Araw-araw may dahilan para manatili sa opisina ni Boss G. Tanggalin. Narinig mo, pinapalayas ka ng MRS President. Ano ba ang nangyayari? Yanli, ano ba ang ibig mong sabihin? Surprise. Nanpai. Bitawan Montag. Nahilo ako. Kanina, dalawang gwapo ang nag-agawan kay Ruan King. Oo nga, at tinanggihan pa ni Ruan King ang presidente. Sino naman itong gwapong ito? Havakan Montag. Ito ba ang asawa mo na biglaang kinasal? Biglaang kasal? Sumasakit ang ulo ko. Aalis muna ako. Ngayon, ang mga taong mahihirap ay mahilig sa biglaang kasal na walang handaan. Yanli, ang kasal natin. Dapat ay napakagranding okasyon. Sino nagsabing ikakasal ako sa'yo? Pero magkasama na tayo mula pagkabata. Dapat ikasal na tayo. Eh di dapat ikakasal ako sa kuya mo. Huwag ka nang pumunta sa opisina ko. Totoo palang ikakasal ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit siya kailangang ipaliwanagan? Hindi ba sa'yo ako nagsasalita? Kanino pa? Hindi kaya siya? Nababaliw ka ba? Kung ikakasal ka, pwede rin naman ako. Magkasama na tayo mula pagkabata. Sino nagsabing dapat magpakasal ang magkasamang lumaki? Noon ay emergency lang, hindi naman talaga kami totoo. Dapat maghiwalay. Bakit siya sumingi sa pila ko? Masamang karma ang mag-udyok ng paghihiwalay. Si Ruan Muzen. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Umuwi ka na sa trabaho mo. Mukhang hindi maganda ang relasyon ninyong dalawa. Hindi tulad namin na magkakilala na ng higit sa 10 taon. Ruan, hindi tama ang ginagawa mo. Dumating pa ako sa opisina para bigyan ka ng sorpresa. Tama, napakatama. Sige, ipapauwi ka ni Chen. Ang mahal ng damit na ito. MS Ruan, kanina ay ako ang may kasalanan. Pasensya na, may party ako para sa pag-uwi ko. Inaanyayahan kita. Baka hindi ako angkop na pumunta. Huwag kang mag-alala, pupunta rin si Yanli. Ang kaibigan ni Yanli ay ang anak na babae ng pamilya Muzen. Mahirap tanggihan, di ba? Oo nga pala, costume party ito. Magdi-Disney princess kami, kulang pa ng isang Cinderella. Okay lang, may maskara naman, sumama ka na. Ruan King. Isang payaso lang ang nag-akalang karapat-dapat kay Yanli. Ikaw si Ruan King, DIBA? Ang pangit ng suot mong maskara. Mas pangit ka ba sa personal kaysa sa maskara mo? Nakakatawa, ano ba yung suot mo? Para kang katulong namin. Endless Muzen, ano ba ang ibig mong sabihin? Nagbago ang tema ng party, na-post ko na sa group chat, pasensya na. Nakalimutan ko, hindi ka naman parte ng high society namin, wala ka sa group. Tingnan natin, ito ang nobyo naming Mushen. Ano ba talaga itsura niya? Tingnan niyo siya, mukhang asong maliit. Wala naman kasing cute ng pog, pero kung matuto kang tumahol, pwede kitang irekomenda sa mga sugar daddy na hindi tumitingin sa itsura. Endless Muzen, ito ba ang tinutukoy mo? Klaseng ugali ng high society. Kaya pala hindi ka gusto ni Yanli. Ano biyayang pijiging matas mong iyan? Ginamit mo lang ang masamang paraan para makuha si Yanli. Baka naman gusto niyang makuha ako. Yanli, narinig mo na, sinadya niya talagang lokohin ka. Yanli, ano ba ang ginagawa Montag? Jia Group tama ba? Simula ngayon, ang G Group ay hindi na makikipagtulungan sa Jia Group. Yanli. Para lang sa isang mahirap na tulad niya, lalabanan mo ang Jia Group. Isang maliit na Jia Group lang. Hindi ko talaga pinapansin. Pero simula ngayon, kung may mga haspang manakit sa akin, empleyado, hindi ko na kayo palalampasin. Anong kalokohan ang ginawa mo? Mamamatay tayo sa ginawa mo sa pamilya natin. Kung hindi mo maayos ang relasyon sa G-Group, huwag ka nang umuwi. Papa. Yanli, nakamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako ngayon, hindi ko na ito ulitin.
Mushen, ginawa ko lahat ito para sa iyo. Tulungan mo naman ako, magsalita ka para sa akin. Yan Li, aminado siya kanina. Sinadya niyang lokohin ka, may masamang balak siya sa iyo. Ako, hindi ko man lang napansin may ganyan ka palang kakayahan. Mukhang kailangan mo pang mag-practice. Jian Li, bumalik ka rito. Dati ay hindi ako naniniwala, pero ngayon, kitang-kita na may masamang balak talaga si Ruan King. Mushen, huwag kang matakot hanggat hindi pa sila ikakasal. May oras pa, tutulungan ka naming bawiin siya. Ruan King, hindi kita patatawarin. Jianli, kung hindi ko sana sinabi. Ibabalita mo na ba ang tungkol sa kasal natin? Dapat secret lang, di ba? Kahit sa labas, hindi dapat sabihin. Nga pala, hindi mo na kailangang pumunta sa ospital. Siyempre hindi na dahil sasabihin lang ng doktor na huli na ang lahat. Dahil gumaling na ako, salamat. Salamat lang. Wala bang iba? Hindi mo man lang ako yayain. Kasalanan ko lahat. Jianli, ang bait mo sa akin. Parang nagkakamali ako na gusto mo ako. Paano kung hindi pagkakamali? Ano yan? Ay, seatbelt. Ipapakita ko sa'yo. Makikita ka ng mga katrabaho mo kapag nag-park ka sa harap. Anong ginagawa mo? Naghihintay ako sa sarili ko. Hindi ba't ipinakita ko na kahapon? Good morning, President. Sverte, Mayalok ako sa inyo. Malalate ka na. Ganyan ka ba palagi? Late? Tingnan mo oras. Hindi ako ay. Ruan King, ikaw ang makikipag-usap sa Kaicheng Group. Kaicheng Group? Ang hirap nun. At hindi naman kliyente ni Ruan King yan. Depende sa kanyang kakayahan kung mahirap o hindi. IOMO, umalis ka na ngayon. President Wong. Opo, sunod lang kay Miss Ia. At Miss Mutsen. Pumunta na siya. President Wang, matagal na. Take a seat. Kung makikipag-collab ka, interesado ako. President Wang, alam niyo ang produkto namin. Makikinabang tayong dalawa. Maami ngayong kumpanya. Ang nakikipag-usap sa akin. Isang ordinaryong tulad mo. Gustong makipag-deal sa akin? Paano posible yan nang walang kapalit? Inuman na, 2. President Wang, iinumin ko, pero kung hindi trabaho ang pag-usapan. Aalis na ako. Matigas ka. Ganito, kanina sa paglangoy ko. Nahulog relo ko sa tubig. Kunin mo. Pipirmahan ko agad ang kontrata. Ano sa palagay mo, Untak? Napakagaling ni Yan Li. Kaya dapat mas pagbutihin ko pa. Matigas man, nasa poda ka una. Huwag mong gagalawin ang tao ko. President G, kusa niya yon. Hindi ko alam na babae mo pala. Alam mo na ngayon. Ipapaalam ko sa iyo ang kapalaran ng humahawak sa babae ko. Hindi ako yon. Si Supervisor Liu ng kumpanya ninyo. Siya ang kusang pumunta. Tumawag ng pulis. Alis na tayo.
Ruan King. Hindi ka gising ngayon. Jijan Lee. Magaling. Ipagpatuloy mo yan. Gising ka na pala. Pwede mo na akong bitawan. Ikaw, wala ba tayong nangyari kahapon? Ruan King, pinaalalahanan kita. Legal tayong mag-asawa, may lisensya. Tama naman yung sinasabi mo. Pero tayo, Tayo ay hayagan. And rest, Jai. Pwede mo ba akong bigyan ng karapatan? Scoop. Scoop. Matagal nang may asawa ang presidente. Balita ko ngayon mismo, mag-announce sila ng presidente at ng first lady. Siyempre si MS. Mutsin yun, perfect match sila. Oo nga. Nesen Ong First Lady? Presidente. Nasaan ang kwintas? Tiyak may nagnakaw nito. Ruan King, bakit nasa bag mo ang kwintas na ito? Ang lakas ng loob mo. Nagnakaw ka pa ng kwintas ng First Lady. Ruan King, ang kwintas na ito ay nakakahalaga ng higit sa 1 milyon. nagnakaw ka pa. Hayagan mo pang inilagay sa bag mo, tapos na. Malamang makukulong ka na nito. Ang kwintas na ito. Huwag kang magkaila, may ebidensya na. Ano pa ang sasabihin mo? Tingnan natin ang key. Sino ba talaga ang nagnakaw ng kwintas na ito? Hindi mo ba alam na under maintenance ang CCTV nitong mga araw na ito? Ang galing mo namang pumili ng oras para gumawa ng krimen. Presidente, ang lakas ng loob niya. Huwag kayong mag-alala, tatanggalin ko na siya agad. Ruan King, pwede ka nang umalis. Bagay na bagay sa iyo ang bestidang ito, First Lady. Ito ang aking asawa. Ruan King, First Lady. ipakilala ko sa inyo. Ito ang aking asawa na si Ruan King. Presidente, misunderstanding lang kanina. Palagi kong naisip, bagay na bagay si MS Ruan King sa inyo. May trabaho pa ako. Kayo muna. Napansin mo ba, parang kakaiba si boss ngayon? Kanina piagan yan si Manager Liu. Pinayagan pa siyang umalis ni boss. Napansin mo rin? Hindi naman ganyan si boss dati. Ang lakas ng impluensya ni Mrs. Ano? Anong nangyari kay Mrs.? Sinasabi lang namin, ang bagay talaga ni na boss at Mrs. Maganda ang panlasa mo, doble ang bonus mo this month. Yan Lee. Pwede bang pumasok ka muna? Pwede mo ba akong tulungan sa zipper? Nakasabit sa buhok ko, hindi ko maalis. Nga pala, paano mo nalaman ang size ko? Lahat tungkol kay MRSJ. Alam ko. Bakit ako nahihibang sa ganda mo? Hindi, parang totoong nahihilo ako. Ruan. Nagising ka na rin. Alas 9 na, kailangan ko nang pumasok. May lagnat si Ruan King. Ipaalam mo, mag-absent siya ngayon. Naasikaso ko na ang leave mo. Pwede ka nang magpahinga ngayon. Pumunta ako sa G-Corp para sa negosyo. Hindi kita nakita. May lagnat ako ngayon, nag-leave ako. Pupunta ako agad yan. Kailangan magpahinga ang asawa ko, may kailangan ka. Hindi, marami kaming ginagawa. Huwag ka nang magsalita, bye. Huwag masyadong mag-cellphone. Kaya ka nilalagnat sa kaka-cellphone mo yan. Kumain ka ng lugaw, ako ang nagluto.
Sino ba naman yan ngayon pa dumating? Ruan. Sino iyon? Bakit ka biglang nagsara ng pinto? Kung pupunta ka, bakit may dala ka pa para sa asawa ko? Ang sipag mo naman. Nagmamadali si Ruan. Wala siyang dala. Paborito mong eat, treasure porridge lang. Mainit pa. Ruan King ah. Pumili ka na lang sa dalawang ito. Eto na lang. Sige, tapos ka na. Pwede ka nang umalis. Anong nagmamadali? Gutom na rin ako ha. Hindi ba ako makakainom ng konti? Sabi ka sa'yo, hindi masarap to. Kailangan mo pang pagbutihin. Ayaw ni Ruan sa ganitong lasa. Mauna na ako. Yan Li, akala ka hindi Montag na ako kakausapin. Misunderstanding lang yang last party. Pinatawag kita para pag-usapan yung project ng Chen. Ganito kaliit na project, kailangan mo pa ba akong kausapin? Para, to kay Ruan King. Plano kong ibigay ang 1% ng shares ng J-Corp. Para sa long-term project collaboration ng Chen. Ginagawa mo to para manatili si Ruan King sa G-Corp. Ako ang magde-decide kung mananatili siya o hindi. Ayoko lang na may gumagamit ng collaboration bilang dahilan para lumapit kay Ruan King. Yan Li, hindi ka ba kakain muna bago umalis? May asawa na ako, medyo hindi na pwede. Ano naman? Hindi kayo bagay, maghihiwalay din kayo. Ano bang pakialam mo? Tinatawag na ako ng asawa ko, ganun lang. Nako, King. Nakuha mo pa ang project ng Chen. Ang galing mo talaga. Tingnan mo ang balita, nahuli na yung manyakis na si Wang. Si Wang Ziqiang, presidente ng Wang Corp, inakusahan ng maraming kaso. Na aksidente habang tumatakas, komatose ngayon. Nga pala, Ruan King, nung pumunta ka kay President Wang, okay ka lang ba? Wala. Okay lang. Buti naman. Siguradong may ginawa si President Wang sa'yo. Nagpakalalaki ang presidente para sa bayan. Siya okay kung gusto kong magpasalamat sa isang tao. Ano kaya ang magandang regalo? Si Presidente ba yun? Baka naman, pwede mong ihanda ang isang candlelight dinner. Siguradong magiging romantic. Yan Li, salamat sa nangyari kay President Wang kahapon. Mukhang dahil sa kanya, kaya tayo nagkakain ngayon. Na pala, pupunta si Lola mamaya. Lola, hindi pa ba niya ako kilala? Baka hindi siya pumayag. Anong nangyari sa'yo? Naiinitan ako. Huwag kang gagalaw. Yan Li, okay lang ako. Naiinitan lang ako. Mag-ingat ka sa susunod. Dumating na si Lola, nakita ko na ang aking manugang. Nakuha rin ni Xiao Yan ang pangarap niyang mapangasawa ka. Sa mga kabataan, white moonbeam ka na. Ano? Nagbibiro lang si Lola, huwag mong isipin, kain muna tayo. Lola, ito ang kwintas na ipinagawa ko sa ibang bansa. Ngayon lang dumating, dinala ko talaga ito para sa inyo. Ay, ang ganda ng taste ni Mushen. Lola, hindi nyo alam, marami akong hinilingan na kaibigan. Pinagawa ko ito sa sikat na master sa France. Kaya ito ay natatangi sa buong mundo. Salamat talaga kay Muyen, basta gusto ni Lola. Mas gugustuhin pa ito ni Ruan. Ruan? Sinasabi nyo ba si Ruan King? Ito ay regalo namin ni Xiao Yan. Para kay Ruan. Salamat, Lola. Ang laki ng ginastos niyo. Kung talagang nagpapasalamat ka, pagahin mo akong magkaapo. Okay lang na magkakwarto tayo. Pero bakit kailangan pa sa iisang kama? Minsan kasi dumadalaw si Lola. Kapag nakita niyang magkahiwalay tayo ng tulog, magdududa siya. Ayaw mo rin namang mapagalitan, di ba?
Parang may punto ka, pero parang nadadali ako. Matulog na tayo. Nga pala, yung sinabi ni Lola kanina tungkol sa white moonlight. Anong white moonlight? Sabi ko na nga nagbibiro lang si Lola. Ang tense mo, alam ko na. Kapag nalaman mo ang totoo, huwag mo akong sisihin, okay? Hindi ko alam kung paano mo napapaniwala si Lola G. Pero sasabihin ko sa iyo, mga babaeng katulad mo, hindi kayang pumasok sa pamilya G. Wala iyon kay Muzen. Sasabihin ko na ang totoo, kami ni Yanli. Nagkaroon lang ng konting away. Kahit magsuot ng damit prinsesa ang isang Cinderella. Pagdating ng oras, kailangan din itong hubarin, di ba? Bakit ito nadumihan? Totoo pala lahat, Janli, gago ka. Ilang beses na kitang sinabihan, magdistansya tayo. Wala akong interes sa'yo. Ang asawa ko lang ay si Ruan King. Kanina pa lang, nung nakita niyang magkasama tayo, umalis na siya. Akala mo ba talagang mahal ka niya? Wala kang pakialam doon. Ano? Binablock mo ako? Huwag kang mangarap, isa siyang isa siyang mayaman. Bagay na bagay sila, kung hindi lang sa replacement na istorya. Wala kang pag-asa. Bakit mo ako binablock? Gusto kong ipaalam sa buong mundo na asawa kita. Janli, mahal mo ba talaga ako? Pero kontrata lang ang kasal natin. Alam ko, bigla ang kasal kaya hindi ka panatag. Pero, maniwala ka sa akin, okay? Good morning, Ilres J. Oras na para mag-almusal. Hindi ako gutom. Pero gutom ako. Hintayin mo ako mamayang gabi, sabay tayong magdiwang ng birthday ko. Wow! Presidente at Mrs. Oh my gosh, Presidente, maga PA lang. Nag-usap na kayo ng misis mo tungkol sa trabaho. Hindi ko alam kung bakit nitong mga araw na ito. Parang may kumakati sa leg ko, tignan mo. Opo, Presidente, mayroon po kayo sa league. Sige, trabaho na muna. Mga kaibigan, sino ba nakakaintindi, totoong buhay na ang drama ng mayamang lalaki? Sana magkasama tayo habang buhay. Mrs., may masamang nangyari, na aksidente ang presidente. Ano? Gising ka na, buti naman at okay ka lang, natakot ako. Sabihin mo, kagabi sa birthday mo, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Sino ka? Yang Li, okay ka lang? Natakot ako. Okay siya, bitawan mo siya. Okay ako, umalis ka na. Narinig mo ba, Eunice Muzen? Kung wala namang problema dito, mauna ka na. Ikaw ang sinasabi ko, umalis ka. Ano ang sinasabi mo? Doktor, ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Temporary memory loss dahil sa head injury ang pasyente. Walang malaking problema.
Memory loss. Agnes Muzen, ako na ang bahala dito. Kung okay ka lang, magpahinga ka muna. Presidente, si MS Ruan ang tunay niyong asawa. Alam ko. Enre Ruan. Base sa kontrata na ito, walang pagmamahalan sa atin noon. Negosyo lang ang kasal na ito. Kung wala kang tutol, maaari tayong mag-file ng divorce agad. Ikaw ang nagpilit na magpakasal. Pasensya na. May sakit piazi Yanlin gayon. Ruan King, dapat mong unawain siya ng higit pa. Janli, talagang isa kang gago. Nanay, balak ko na sanang umuwi. Ruan, hindi pa fully recovered SIG. Hindi magandang umuwi ka. Nagpaplano ka bang maghiwalay? Hiwalayan. Hindi ko pa naiisip ang hiwalayan. Paano kung maalala niya ulit? At habulin ako. Kaya dapat ikaw ang lumaban, anak. Kaya Montag, yan. Janli, hindi ako naniniwalang makakalimutan mo ako ng tuluyan. Ruan, bakit hindi ka pumasok? Ruan, hindi ko siya gusto. Para siyang yung madalas niyong sabihin, ano nga ba yon? Green tea. Ayaw sa kanya ni Lola. Lagi niyang inaapi si Yanli, hindi na tama. Si Yanli rin, wala man lang asal na asawa. Pero sa ganitong bagay, nasa kay Yanli pa rin. Siyempre, pareho ang paninindigan ni Yanli at ni Lola. Hindi pa nga siya nakakasawa sa pagmamahal sa'yo. Walang makakapantay sa halaga mo sa puso niya. Kaya Montag, yan. Yanli, ginawan kita ng sabaw ng manok kaninang umaga. Subukan mo. Kumain na ako, huwag mo na akong abalahin. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Uminom ka nito tapos papatawarin kita. Ruan King, sana sa hinaharap. Mas mabuting maglayo tayo. Wala na akong nararamdaman para sa'yo ngayon. MS Ruan, pasensya na, nagluto rin ako ng sabaw ng manok. Yanli, alam mong hindi ako marunong magluto. Nasugatan pa nga ako habang nagluluto. Habang nandito ka sa Ruan, araw-araw kitang lulutuan, okay? Wag na, asawa ko naman siya. Estas Muzen, mas mabuting asikasuhin mo na lang ang trabaho mo. Ruan King, wala ka bang ibang magawa sa buhay mo? Ayokong sayangin mo ang oras mo sa akin. Maayos naman ang pag-aalaga sa akin ni Muzen. Ji Yanli. Ang galing mong magbaliktad, ha? Ruan, alis na tayo. Na pala, habang wala akong memorya, buntis ka pala. Mataba lang talaga ako. Bakit hindi natin gamitin to? Buntis ako. Anak Montag, 2. Ruan. Kung wala na siyang memorya, mas mabuting tapusin na natin to. Pero, mahal ko na siya. Kung ganong, tapang mo asuyuin mo siya, susuportahan kita. Ako? Hindi ko alam. Ano ba dapat kong gawin ngayon? Tara, umuwi na tayo. Nawalan ka ng memorya, hindi kita sinisisi. Pero ang dinadala ko ay anak mo. Muzen, nawalan ako ng memorya, hindi ng utak. Paano kita lolokohin? Hoy abogado, pumunta ka agad sa ospital ng Ruan. Ipaliwanag mo kay Miss Muzen ang tungkol sa kasong panloloko. Biro lang, bakit naman ganun? Nawalan ka ng memorya, ang daling maasar. Miss Muzen, hindi nakakatawa ang biro mo. Ang asawa ko ay si Ruan King. Mango kake, kaninang umaga ka OPA ginawa, tikman Montag.
Anong ginagawa mo dito? Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo siya. Pero hindi mo alam na allergic siya sa mango. Hindi, ito ay binili ko lang sa labas ng ospital ng Ruan. Miss Muzen, dapat kang magpapayat. Huwag mong gamitin ang taba sa tiyan mo para magsinungaling. Yanli, okay ka lang ba? Noong una, nilagyan ko ng kaunting mango ang salad. Muntik nang ikamatay mo, hindi ko akalain na makakalimutan mo ito. Kahit ito ay nakalimutan mo na. Kayong dalawa. Miss Mutzin, lalabas muna kami. Ay naku, tignan mo siya, ang gwapo talaga. Hoy bata, tahimik ka, hayaan mo siyang matulog, mukhang. Kagabi sigurado hindi siya natulog na maayos. Ako at siya ay. Gusto mo bang sabihin na may koneksyon kayo? Hoy bata, pumila ka sa likod. Pagising niya, ipapakilala ko sa kanya ang anak kong babae. Ano? Hindi pwede yan. Hinaan mo ang boses mo. A young man, may girlfriend ka ba? Ipapadate kita sa isa. Pakiusap naman. Kahit may girlfriend ka na, okay lang ba na magdagdag ng isa pa? May magagalit, pasensya na, may asawa na ako. Ito ang aking asawa. Pakiusap naman, uwi na kami. Gwapo, mag-isa ka lang. Ano ba? Ingat. Elres J, ang pangit ng paraan mo. Matagal mo na pala akong nakilala. Siyempre. Ano pa bang mga paraan ang meron ka, Elres J? Ikaw. Hintayin mo lang ako. Gusto mo ba? Inihanda ko ito para sa iyo. Jianli, bakit hindi mo ako tinitingnan? Tapos na ang video meeting, ayusin niyo lahat ng mga dokumento. Ipadala sa akin, dismissed na. Nakakahiya. MR1, pagkatapos natin maghiwalay. Ibibigay ko lahat ng dapat mong makuha. Huwag mo nang gawin ang mga ganitong kalokohan. Simula ngayon, pakiusap, lumayo ka sa akin. Jianli, ang dami mong ginawa para pasayahin ako. Ngayon, bigla ka na lang aalis na walang responsibilidad. Ano ba talaga ang halaga ko sa iyo? Boss, itutuloy pa ba natin ang pagbabantay kay Mrs.? Ibig mong sabihin, ang mga litratong ito, dati ko pa pinapakuha. Opo, boss. Dati, natatakot kayo na baka may mangyari kay Mrs. Kaya pinabantayan nyo siya palagi. Sa totoo lang, mahal na mahal nyo si Mrs. bago kayo nawalan ng memorya. Marami sa mga password nyo. Birthday ni Mrs. ang ginamit. Birthday ni Ruan King. Ah, ganun pala. Ruan, bakit mag-isa ka sa labas? Nagaway BAKO? Sabihin mo, bakit ganito kahirap ang buhay pag-ibig ko? Ruan, kahit anong mangyari,
Nandito lang ako para sa'yo. Kung hindi talaga kaya, subukan ko pa. Kung hindi talaga kaya, subukan ko pa. Si Jianli na yun, talagang walang kwenta. Bakit parang tanga ang dating pag nawalan ng memorya? Tama ka. Dapat mas maging matatag ako ngayon. Kukunin ko ulit si Janli. Ano ba ang nawalan ng memorya? Tara, gutom na ako. Samahan mo akong kumain. Uwi na ako. Nakausap ko na si Jianli sa telepono. Susunduin ka na niya. Sa totoo lang, gusto kita. Ano? Gusto Montag ako? Janli, ang cute-cute mo, ang gusto-gusto kita. Tapos nakalimutan mo ako. Sabihin mo, gusto mo ba talaga ako? Palagi kitang gusto. Kung hindi lang ako nag-abroad noon, hindi sana si Jianli ang naging kasama mo. Mabuti si Jianli, pinapahirapan ka niya. Tapos sa tingin mo mabuti pa siya? Siya. Pwede niyang sabihin sa harap ng lahat na ako si ARSG. Pwede rin siyang unang lumaban para sa akin. Kapag ako'y inaapi. Kaya ka rin tong gawin. Salamat sa pag-aalaga mo sa asawa ko ngayon. Janli, sinundo mo ako. Hernan, kung gusto mong makipagkita sa asawa ko sa hinaharap, pakiusap, sabihan mo muna ako. Sa tingin ko, dapat malaya si Ruan na makipagkita sa kahit sino. Dahil malaya siyang tao. Siyempre malaya siya. Pero kung ano man ang gusto ng asawa ko, sasamahan ko siya. Una na ako. Bumalik na ang memorya mo. Hindi pa. Pero dahil sa malalim mong pagmamahal sa akin, bigyan kita ng isang pagkakataon. Janli, mahal na mahal kita. Ayokong mawalay pa sa'yo. Sinusumpa ko, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Barara Little Fairy. Bumalik ka na bilang Janli. Sinusumpa ko, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Sa susunod na inom, sama mo ako, Barara Little Fairy. Pirmahan ang kontrata. Ito'y sariwang giling na cup. Ito'y cake na gawa sa Michelin-starred na restaurant. Pasensya na sa abala, suotin mo muna ang sinelas at magpahinga. Pasensya na, tanong ko lang, ito ba'y kumpanya ni Boss Zhang? Samahan nating salubungin si Miss Ruan sa kanyang pagdating. Boss Zhang, napaka-importante talaga ng kontratang ito. Maraming beses ko nang tinignan. Baka gusto mong basahin ulit ng maigi. Hindi na, basta sabihin mo lang. Ang ibig kong sabihin, tiwala ako sa kakayahan mo. Kumusta na ang proyekto sa side ni Boss Zhang? Huwag kang mag-alala, President. Ayos lang, hintayin mo na lang sa bahay. Ipagdiwang kasama ang misis. Boss Zhang, hindi ba't masyadong padalos-dalos ito? Hindi. Satisfied ako. Miss Ruan, ikaw na ang susunod na bituin ng industriya sa susunod na taon. Ito'y bulaklak mula sa aming kumpanya para sa'yo. Sino kaya tong kumuha ng proyekto ng Mushan? Akala ko may kakayahan. Ikaf pala. Walang kakayahan. Puro bekto lang Jianli ang alam. Ano na nangyari, Boss Zhang? Maligayang pagtatapos ng pakikipagtulungan. Ikaw ang nagpapatuloy kay Boss Zhang sa akin. Ano, hindi ba ito naging maayos? Salamat sa iyo, napakaganda ng takbo. Ako na ang taong ayaw kong maging. Ang pagsisikap ko ay para patunayan ang sarili ko. Hindi sa ganitong paraan. Isang maliit na pakikipagtulungan lang at saka, sa kakayahan mo. Hindi mo talaga ito problema. Kung patas ang laban, tatanggapin ko. Pero sa ganitong paraan, iisipin lang ng lahat na umaasa ako sa iyo. Sino ang magdadasal tungkol sa'yo? Janli, huwag mo nang pakialaman ang buhay ko.
Ruan-Ruan, Maligayang bati, boss at misis. ano ba ang ginawa mo? Senior Ningran, bakit ka nandito rin? Nagkataon lang. Bakit parang malungkot ang mukha mo? Salamat sa pagpapasaya sa asawa ko. Bayaran mo na lang ang assistant ko. Janli, ano nang ginagawa mo? Ito ang senior kong si Ningran. Gino. Kung may sasabihin ka, maayos na lang. Bitawan mo si Ruan-Ruan. Ruan-Ruan. Asawa ko siya. Janli, bakit ka pa nandito? Tinanong ko si Assistant Chen. Pinabantayan ko sa kanya ang trabaho mo. Hindi ko inakalang ganito ang pagbabantay niya. E di sumusunod lang siya sa iyo. Humihingi ako ng paumanhin. Sa lahat ng bagay. Respeto kita. Janli, hindi naman lahat ay kasalanan mo. Sa totoo lang. Pwede mong subukang umasa sa akin. Paumanhin, Senior Ningran. Bakit ka nandito? Juan King, nandito ka rin? Kakapasok ko lang sa kumpanyang ito. Ruan-Ruan. Ayoko ng tingin mo kay Ningran. Ginoong Jai. Ang dami mong iniisip. Mukhang oras na para mag-iwan ako ng marka sa'yo. Para hindi ka napag-interesa ng iba. Ano nang ginagawa mo, Lumian? Ngayon, nakipag-ugnayan na siya sa presidente ng G Corporation. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya. Alam ka yung maliit na babaeng si Ruan King. Hindi niya ako kayang talunin. Mag-imbestiga kay Ningran. Pagkatapos, ilipat siya. Presidente Jane, bakit mo ako inilipat? Normal lang na paglipat ng tauhan. Dahil kay Ruan-Ruan. Di ba? Karapat-dapat ka bang tawagin Ruan-Ruan? Kung hindi dahil kay Ruan-Ruan, matagal ka nang natanggal. Lumabas ka. Bakit mo inilipat si Senior Ningran? Kung empleyado ka lang, lumabas ka na. Kung bilang asawa ni Jay, mag-ingat ka sa imahe mo. Oras ng trabaho ngayon. Dito, ako ang may kontrol. Ruan King, may ipapakita ako sa'yo. Ano nang ipapakita mo, Senior? Uwi na ako. Pesensya na, Junior. Zinubia naman ang may galit kay Gianli? Kung may mangyari sa'yo, mag-alala kaya siya? Wala akong kinalaman sa inyo, pakawalan mo ako. Paano kung kumuha ako ng mga interesanteng video at ipos? Ano kaya ang isipin niya sa'yo? Tulong! Itikman ko rin ang lasa mo. Tulong! Presidente, nalaman ka ulang. Si Ningran ay anak ng dating empleyadong natanggal. Sinadya niyang lapitan ang asawa mo para maghiganti. Nahanap ko na ang lokasyon ni Ruan-Ruan. Magreklamo ka muna sa pulis. Tulong! Itikman ko rin ang lasa mo. Tulong! Gusto mong kumuha ng video. Lakas ng loob mong balakin ako. Gusto mong kumuha ng video. Babaeng may lakas ng loob, ha? Papatayin kita. Ruan-Ruan, okay ka lang?
Lakas ng loob mong kidnapin ako. Ingat! Lakas ng loob mong saktan ako. Alice, Jian Lee. Grabe ito. Masakit ba? Hinaan ko. hindi naman ganun kasakit. Pwede mo ba akong hihipan? Na-apply na yung gamot. Alam ko. Pero medyo masakit pa rin. Okay na ako ngayon. Ruan, pasok. Anong nangyari? Hindi ka nag-aayos ng ligo, bakit mo ako tinatawag? Nasugatan ako sa kamay, hindi ako makagalaw. Tulungan mo akong maligo. Huwag kang magbiro. Kung wala kang ibang sasabihin, aalis na ako. Para sa'yo nasugatan kamay ko. Paano mo ako matitiis na hindi tulungan? Ang mo naman. Sabi ng doktor, okay lang. Iniligtas ko buhay mo. Paano mo ako pasasalamatan? Libre kita ng pagkain. May project pa akong hindi tapos. Kahit na mawala ng memorya si Jian Lee, mapapamahal pa rin sa akin. Jian Lee, malas mo. Mahuhulog ka sa pag-ibig ko. Juan King, bakit ka nandito? Sa wakas, nagkatuluyan na kayo. Anong ibig mong sabihin? Hindi na kita istorbohin. Yan Lee, order ka ng gusto mo. Nag-work ako dati dito sa coffee shop. CJ, order ako ng set A. At isang iced Americano. Huwag kang masyadong uminom ng malamig, masama sa tiyan. Sir, taglamig na, mainit na inumin para sa tiyan. Kahit busy, huwag kalimutan kumain. Uminom ng mainit para sa tiyan. Nandito ka para kay Juan King? Tapos na shift na yan gayon. President, ito na yung profile ni MS Ruan. Naipon na at nag-apply siya ngayon sa company. Papasukin Montag Sya SAG Corporation. CJ, order ako ng mainit na black tea. Actually, Ruan. May gusto akong sabihin sa'yo. Ano yun ang seryoso mo? Yun kasi, Hoy! Ano? Nanay, nag-relapse ka na naman ba? Doktor, bihira ang blood type ng nanay ko. Kailangan pa bang mag-donate ng dugo? Bihirang blood type. Nakalagay sa test result ay type. Karaniwang blood type lang. Jian Lee, niloloko mo ako. Jian Lee, sinasabi ng report na hindi bihira ang blood type ng nanay ko. Bakit nandoon sa safe mo? nakita mo na pala. Ruan, pakinggan mo muna ako. Sige, magsalita ka. Tingnan natin kung anong kasinungalingan ang sasabihin mo. Yung hospital kung saan nagpa-check up ang nanay natin dati. Pagmamayari ng G family. Ang dahilan kung bakit ko pinalitan ang blood type report.
ay para lang mapunta ka sa akin. Kaya, ginawa mo yung drama ng pagdodonate ng dugo. Para lang dumating ako ng kusa. Jijan Lee, kung hindi ko nalaman hanggang kailan mo ako itatago. Gusto kitang sabihan pero ayokong mawala ka. Hindi ka ba nahihiya? Isa kang tunay na sinungaling. Pero mahal kita, hindi ba mahalaga yon? Hindi. Alam mong peke ang report na ito, gumaling ka na sa amnesia mo. Hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ako. Ruan, ang dami na nating pinagdaanan. Maniwala ka sa akin. Dahil masyado akong nagtiwala sa'yo, naging tanga ako. At ginago mo lang ako. Nakakatakot ang pagmamahal mo, nakakagigil. Ruan, hindi ko sinasadya na saktan ka. Maniwala ka sa akin. Saktan. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan? Nang malaman kong may malubhang sakit ang nanay ko. Jian Lee, ayoko nang magpanggap pa. Tapos na tayo. Ruan, totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Huwag mo akong iwan. Bitiwan mo ako. Hindi kita bibitawan. Nakakatakot ka, baka matagal mo nang binabantayan ako. Pasensya na. Hindi ko sinasadya ito. Naalala ko, 3 taon na ang nakalipas. Ang aking kumpanya ay nasa pinakamababang punto. Boss Wang. Makinig ka sa akin, siguradong ayusin ko ang proyekto. Pero, hey, Boss Wang. Kahit gaano ka kabisi, huwag mong kalimutang kumain. Uminom ka ng mainit na tubig para maginhawa ang tiyan mo. Mula sa sandaling yon, ramdam ko ang sobrang init ng puso. Mula noon, madalas na akong pumunta sa restoran na yon. Para lang makita ka. Sa totoo lang, bago mo pa malaman. Matagal na kitang minamahal. Kaya, ito ba ang dahilan kung bakit mo ako nilinlang? Jian Lee, ang pag-ibig ay nangangailangan ng katapatan at respeto. Hindi mo ito naintindihan. Sige na. Bukas, magpa-divorce na tayo. Ruan, huwag kang umalis. 30 araw ang calling period ng divorce. Hindi pa ito maasikaso ngayon. Maisip muna kayo ulit. Magkita na lang tayo pagkatapos ng 1 buwan. Ruan, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay lang. Gusto mong patawarin kita. Hanapin mo lahat ng nawalang perlas. Baka sakaling pag-isipan ko pa. Madam, pakiusap. Dati ay para sa iyo lang pinoprotektahan ng presidente. Hindi pa gumagaling ang sugat sa balikat niya. Kung magpapatuloy ito, baka magka-impeksyon ang sugat. Ruan King. Anong ginagawa mo dito? Jian Lee. Ruan King, ganito ang trato sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Anong pakialam mo, umalis ka? Ruan King, pinahihirapan mo si Yan Lee. Masaya kabia. Driver, magmaneho na tayo. Ruan, huwag kang umalis. Ruan. Mabuting bata, nagising ka na. Lola, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, hindi mo malalaman kung ano ang nangyayari. Ngayon na nakikita ko ang itsura mo, nasasaktan ang puso ko. Lola, okay lang ako. Si Ruan ay pansamantalang galit lang sa akin. Yan Lee, ang pag-ibig ay nangangailangan ng pagtitiis, pagkakapantay-pantay, at respeto. Huwag mong ituring si Ruan bilang iyong ari-arian. Hindi ko ginagawa. Lola, alam mo naman. Tunay ang puso ko para kay Ruan. Kung tunay ka, huwag kang maghalo ng kasinungalingan.
Ang isang pagsasama ay kailangan ng maingat na pag-aalaga. Tanungin mo ang sarili mo at malalaman mo ang dapat gawin. Nasaan si Juan Juan? Pagkatapos bigyan ng resignation letter ng amo, sabi niya ay mag-apply ng bagong trabaho. Kumusta po? Narito ako para sa interview. Dumating na si MS Ruan. Opo po kayo, huwag kayong kabahan. Uminom muna tayo ng alak. Ang pagpunta ko rito ay para makipag-usap sa iyo. Tungkol sa produkto ng aming kumpanya, at sa interview na ito, layunin namin kumuha ng taong marunong sa produkto. Hindi ko alam kung si MS Ruan ay... Anong nangyari sa iyo? Ayos ka lang? Janly, bakit ka nandito? Anong sinasabi mo? Ako si Nanpei. Tingnan mo mabuti. Janly, gusto mo ba ako? Ako. Gusto kita. Halikan mo ako. Hindi mo man lang magawa ng maayos. Bakit may isa pang Janly? Janly number 1. Naiirita na ako sa asawa mo. Kunin mo na siya. Huwag kang aalis. 2 Janly, 2 manloloko. Natanggap ko ang text na si Ruan King ay nasa panganib. Pagdating ko rito, ganito na ang nangyari. Salamat sa tulong mo. Iimbestigahan ko ito. Jian Li, ikaw at si Ruan King. Basta alagaan mo siya. Kung hindi, ako ang papalit sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataon. Huwag kang aalis, samahan mo ako. Pagkatapos kong magising, hindi na kita makakausap. Paumanhin, Ruan Ruan. Janly, ang cute-cute mo. Bakit mo ako niloko? Paumanhin, Ruan Ruan. Hindi na kita sasaktan pa. Pero bakit, kahit ganito ang ginawa mo sa akin? Hindi pa rin kita kayang hindi mahalin. Pangako ko. Irespeto kita at hindi na kita lolokohin. Ano man ang gawin mo, susuportahan kita. Maniwala ka ulit sa akin, pwede ba? Ang hirap patayin ng babaeng ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako pipilitin ni Jianli. Halos ako ay mapasok. Pwede ko siyang mabangga ulit, hindi mawawala ang galit ko hanggat hindi siya namamatay. Janly, bakit ka nandito? Pagkatapos mo akong matulugan, tatakbo ka na lang. Lasing ako kagabi, wala akong maalala. Huwag mo akong pagbintangan. Ang dami mong sinabi, ayaw mo lang panagutan, naiintindihan ko. Sinasamantala mo ang kalagayan ko. Huwag ka nang magalit, nagbibiro lang ako. Ruan Ruan, alam kong hindi mo pa ako napapatawad. Ipagpapatuloy ko ang pagpupunyagi. Nga pala, naaalala mo pa ba ang nangyari kahapon? Naalala ko lang na uminom ako ng kaunting tubig. Tapos lumabo na lang ang lahat. Huwag kang mag-alala, aalamin ko agad ang totoo. Paano mo nalaman kung nasaan ako? Si Nanpei ang nagsabi sa akin. May nagpadala ng anonymous message sa kanya. Nga pala, maaga pa. Baka gusto mong matulog muna tayo ulit. May gagawin pa ako, aalis na ako. Ruan Ruan, ingat. Ruan Ruan, okay ka lang? Janly, ikaw. Hanggang ngayon tatakbo ka pa rin. Ruan Ruan, Ruan Ruan, gising ka.
Gising ka na, isang araw kang nakatulala. Ano-ano ang nangyari? May masakit ba sa'yo? Sino ka? Bakit hindi kita maalala? Baka siya rin ay nawalan ng memorya. Ako si Jan Lee. Jejan Lee. Ginoong Jay, sa tingin ko, mas mabuting magkaroon tayo ng distansya. Sa ngayon, estranghero ka na sa akin. Ano-ano ang tawag mo sa akin? Ginoong Jay. Ito ang picture natin kasama si Lola. Hindi mo na ba naalala? Lola. Si Lola naaalala ko, pero bakit hindi kita maalala? Nagbibiro ka ba sa akin? Selective amnesia. Ginoong Jay. Kontrata lang naman ang kasal natin. Baka dapat na nating tapusin ito. Hindi ako sang-ayon. Tignan mo, ang password ng phone ko, lahat ay birthday mo. Ano naman ang mapapatunayan yan? Hintayin mo, tatawagin ko si Lola. Ang hirap palang magkunwaring may amnesia, nakakapagod. Ruan, bumangon ka na, huwag mong ipikit ang iyong sarili. Ruan, huwag mong lokohin ang Lola. Lola, kitang-kita kong nagkukunwari ka. Lola, alam mo palang nagkukunwari akong may amnesia. Ang mga bagay na ito, ginawa ko na rin noong bata pa ako. Mga teknik lang yan, agad kong nakita. Matalino talaga ang Lola, hindi tulad ni Jan Lee. Hanggang ngayon, naloloko ko pa rin siya. Hindi rin alam ni Yan Lee, kaninong Janice kaya ito. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin siya ng doktor para sa iyo. Nag-alala lang siya, pero sige, pagbigyan mo na rin siya. Ngayon, hayaan mo siyang maranasan ang maloko. Para sa susunod, hindi na niya ulitin. Lola, huwag mong sasabihin sa iba na nagkukunwari akong may amnesia. Sige, basta masaya ka, papayak ako. Salamat, Lola. Pagtripan ko muna siya pag nagkamali na siya. Saka ko nasasabihin ang totoo. Sige, pag nagkabati na kayo, bigyan mo ako ng apo. Ruan, okay lang kung may amnesia ka. Magpahinga ka, babalikan kita kapag may oras ako. Mahal. Matagal na tayong nag-aaway, magpahinga na tayong magkasama. Huwag kang lumapit, ayokong matulog kasama mo. Ganito pala ang gusto mo, naglalaro ka ng hard to get. Sasabayan kita. Ayoko ng maloko, gusto ko ng may asal na lalaki. Mukhang wala kang asal ngayon. Ano ang gusto mong gawin ko? Sa tingin ko, noong una, siguro dahil sa pera tayo nagkatuluyan, hindi talaga totoong pagmamahal. Magkunwari ka, tingnan natin hanggang kailan. CJ, kung pera ang gusto mo, bibigyan kita ng pera. Boss, nag-usap si Mrs. at si Nanpei sa labas. Nakakatulala ka pa rin sa mga dokumento. Nanpei. Isang pretty boy lang yan, hayaan mo silang mag-usap. Oras na para lumabas at huminga. Huminga lang ba o papatayin Montag? Mukhang okay ka na. Gumagaling ka na ba? Mabuti na ako, huwag kang mag-alala. Ginoong Nan, anong kailangan mo? Boss G, nag-alala lang ako. Baka hindi mo maalagaan ng maayos. Dumalaw ako para kay Ruan. Ang babae ko, ako ang bahala. Huwag mo nang pakialaman, Ginoong Nan. Gutom na ako. Kakain muna ako. Mukhang mahilig pa rin si Boss G sa pag-aakala. Assistant Chen, ang proposal para bukas. Siguraduhin maibigay sa akin bago ako pumunta sa opisina mamayang hapon. Sige, boss.
Ano ba tong mga proposal na to? Ulitin lahat. Talagang kapag may nasusunog sa lungsod, pati mga isda sa ilog ay naapektuhan. Unahan mo si Wanwan at tingnan mo kung ano ang ginagawa niya. Oras na pa ako naman ang kumilos. Ma'am, tingnan niyo naman si boss. Kung hindi kayo pupunta, ako ang magkakaproblema. Anong silbi ng pagpunta ko? Hindi ko na siya maalala ngayon. Ma'am, ang buong kumpanya ngayon ay umaasa sa inyo. Bakit ka pumunta dito? Nakaabala ba ako? Sige, aalis na ako. Tumigil ka. Kung may sasabihin ka, dyan ka na lang magsalita. Huwag kang lalapit. Janli, kailangan pa rin nating magkaroon ng kaunting distansya. Asawa ng boss. Magaling. Jijan Lee, Anong nangyari? Nagkaroon ka ba ng bangungot? Tinawag mo ang pangalan ko kanina. Naalala mo ba ang kahit ano? wala akong naalala. Bangungot lang yon. Ayaw pa rin aminin. Kailangan kong magsikap pa. Mag-isip ng paraan para patawarin niya ako. Nauuhaw ako, pwede mo ba akong bigyan ng tubig? CJ. Ruan King. Gusto mo bang tulungan kitang maghanap ng iyong alaala? Paano? Bakit mo ako dinala dito? Ano ba ang balak mo? Ito ang lugar kung saan tayo nagkasundo na magpakasal. Gusto kitang samahan ulit na maglakad dito. May naalala ka ba? Ako. Ang lamig dito, paano ako makakaalala? Yung singsing na ito. Familiar ba? Hindi ba yan yung suot mo? Ito ang ating singsing sa kasal. Tingnan mo. Tingnan mo, hindi talaga ito bagay sa akin. Hindi ito sa akin. Ibalik mo na lang, wag mo na akong lokohin. Ruan, alam kong hindi ka nawalan ng memorya. Alam kong hindi mo pa ako napapatawad. Alam ko rin na marami akong nagawang pagkakamali. Pero ngayon, ang hiling ko lang ay bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Janli, iba tayo. Hindi ako tulad mo na mahilig magkunwaring nakalimutan. Ruan, kung totoong nakalimutan mo, paano mo matatandaan na ako ay nagkunwaring nakalimutan? Hindi ako naniniwalang talagang nakalimutan mo. Janli, huwag kang magpakabata. Ruan, dito tayo nagsimula. Magsimula tayo muli. Anong klaseng biro yan? Hindi ako nagbibiro. Magsimula tayo muli. Hindi na kita lolokohin. Ruan, ang larong ito ng pagkalimot. Hanggang kailan mo ito lalaruin? Hindi ba't ikaw ang unang nandaya? Pasensya na, Ruan. Ako ang nagkamali. Janli, ano ang balak mo? Tingnan ko lang kung anong libro ang binabasa mo. Kanina pa ako nagluto ng sabaw. Gusto mo bang tikman? Masarap ba? Bilis, kunin mo ako ng tubig. Nabasa ko sa libro, ang luya ay nakakapawala ng init, kaya ko ginawa.
Hindi ba masarap? Tikman mo. Janli, hindi ka patas kanina. Talagang ininom mo. Ano pa ba? Alam ko rin na hindi stable ang pagluluto ko. Hindi ko naman sinasadya. Okay lang. Basta't madalas kang magluto, gagaling ka rin. Ubusin mo ang sabaw na ito, saka ako maniniwala na hindi mo sinasadya. Pwede bang hindi ko inumin? Pwede. Halikan mo ako. Ayos ka, hindi kita papayagan na magwagi. Huwag kang magmadali, unti-untiin ko. Huwag mo nang inumin. Lola, ang apo mo ang bilis magbago ng isip. Hindi ka rin naman iba. Yanli. Ruan-ruan, hinihintay ka sa kwarto para matulog. Ano ang sinabi mo? Si Ruan-ruan ay naghihintay sa iyo para matulog. Tanga ka ba? Talagang ganoon ang sinabi ni Juan Ruan. Nagbibiro ba ako sa iyo? Alam ko na. Bilisan Montag. Yanli, uminom ka ng saa. Mamaya na lang. Halika, umupo ka sa tabi ko. Yanli, hindi ka ba natatakot na magnakaw ako ng mga komersyal mong sikreto? Malamang. Kaya huwag kang gagalaw. Naiintindihan ko, pero bakit mo binabaliktad ang kontrata? May mga detalye na kailangan mong tingnang mabuti. Antok na ako, kaya. Huwag kang gagalaw. Ngayong gabi, Huwag kang magbiro, pakawalan mo ako. may 2 kontrata pa, pagkatapos nito papayagan na kitang matulog. E di pirmahan mo na agad. Masakit ang mata ko. Basahin mo para sa akin. Bakit ka nagtatrabaho ng husto para kumita ng pera, Jay? Siyempre para may pambili ako sa'yo. Bukas dadalhin kita sa mall. Lahat ng damit na titignan niya ng higit sa 2 beses. Ipapadala lahat sa bahay ni Jay. Siege, G. Yanli, anong size ng sapatos mo? G, ang misis ay tumingin din ng maraming bagay para sa lalaki. Ipapadala rin ba sa bahay ni G? Bibilhan mo ako ng sapatos. Siyempre, hindi lang sapatos, pati damit at iba pa. Pumili ka na rin, pakawalan mo na ako. Subukan mo na agad. Hindi ba ito si Mrs. G? Kailangan Montag pa bang mamili mismo? Gusto mo pala ang sapatos na ito? Ipabili mo kay Janli, dati siyang magregalo sa akin. Napaka-generoso niya. Alam mo namang dati iyon. Bakit kailangan ni Miss Mo? Na magpakitang gilas paminsan-minsan. Para bumili ng mga bagay para kay Mrs. J. Kung gusto niya, bibilhin ko ang buong tindahan na ito, walang problema. Ano ang problema? Wala ka bang nagustuhan? Walang hindi maganda. Balot mo na lahat ito. Pumili pa tayo ng sapatos. Ito na lang. Isama mo na rin itong sapatos. Lahat ng bagong sapatos. Balot mo na lahat. Na pala, may bag pa. Marami na akong bag. Mahilig ka pala sa bag. Ibalot mo na lahat ng bagong bag sa store na ito.
Ruan, parang maiksi itong damit. Subukan mo kaya yung mas malaki. Parang masikip din itong pantalon. Casual style lang talaga ito. Ito yung style. Tignan mo, mas bata tignan kapag ginanto. Ruan, yung tag sa likod ng damit. Hindi ba natanggal? Tulungan mo akong tanggalin. Huwag kang manggagatong, tulungan mo akong tanggalin yung tag. Hindi ako nanggagatong, ikaw yung humahawak sa kamay ko. Huwag kang manggagatong, tulungan mo akong tanggalin yung tag. Contract marriage lang pala, alam kong may daya. Hindi ako nanggagatong, ikaw yung humahawak sa kamay ko. Oi. Reporter BA kayo NG Sismis, May Scoop ako. Jian Li, sandali lang. Jianli, alam ko na ang lahat ng katotohanan. Toto Weng Peking kasal lang kayo ni MS. Ruan? Para lang ba kayong nagpapaasar kay MS mo? Dati, may balita na magkakasal ang Mu at G. Bakit kayo nagpeke ng kasal? Ngayon, titigil na ba kayo sa kontrata ni MS Ruan? Ginamit ni Ruan King ang sakit ng kanyang ina para lokohin si Jianli sa peking kasal. Nabasag ang pangarap ng Cinderella sa mayaman. Nagkakilala kami ng asawa ko sa kontrata. Pero hindi naman hadlang yun para mahalin namin ang isa't isa. Ruan, ikaw lang ang tunay kong Ilres J. Kung wala nang iba, dapat na tayong bumalik sa opisina. Hintayin Montag ako. MS mo, ano po ang gusto ninyong ipagutos? Si Ruan King, bakit pareho kayo ni MS mo? Parehong suot, pek yata yan. Gayahin ka talaga, ginagamit lang ang ganitong paraan para umangat. Mukhang sa huli ay iwanan ka rin. Tingnan ninyo ang aura ni Miss Mu. Mas maganda pa rin ang ore. Bakit ayaw gumastos ni Jianli? Para bilhan ka NG Urich? Ang suot ko ay ipinasadyang gawa ni Jianli mismo sa brand. Isa lang sa buong mundo. Ewan ko kung saan nakuha ni mismo ang kanya. Saan galing? Ang sa akin ay ipinasadyang gawa rin. Siya mismo ang bumili. Malaki ang pagkakaiba namin. Alam nang nagsusuot ng peg. Kung sino siya. Walang stock nun, kaya. Hindi ko inakalang nagsusuot ng fake si Miss Mu. Pwede kang magpatuloy sa mga kalokohan mo. Pero binabalaan kita. Kung saktan mo si Jianli, hindi kita patatawarin. Ruan King, hintayin Montag ako. Hello, sino po ito? Hello, Mrs. G. Naaksidente si Mr. G sa East City. Dali kang pumunta. Ano? Sino kayo? Tulong! Bitawan niyo ako. Tumahimik ka. Sino ba talaga ang dapat itali? Kunin niyo siya. Sino kayo? Bakit niyo ako dinaya para pumunta rito? Kung gusto niyo mang-blackmail si Jianli, siya ang kunin niyo. Siya ang asawa ni Jianli. Sabi sa internet, peke ang kasal nila, kayo ang tunay na mag-asawa. Dapat ikaw ang kunin. Peke ang lahat sa internet. Ako ang gumawa ng tsismis. Siya talaga ang gusto ni Jianli. Bahala na kayo kung sino ang totoo. Dalhin na pareho. Bilis. Tulong! Bitawan niyo ako. Takas PA mo. Nawawala si Ruan. Imbestigahan agad. Presidente Wang, nakalaya ka pala. Ano ba talaga ang gusto mo? Sinira mo ang kumpanya at reputasyon ko. Akala Montag PA patatawarin kita? Ang galing mo, napahiya ako ng matagal. Sabihin Montag, kung may mangyari sa iyo, si Jianli. Mag-alala kaya siya? Sa akin mo ibuhos ang galit mo. Huwag mong saktan si Jianli. Sa iyo? Akala Montag PA makakatakas ka? Sandaling darating si Jianli,
Sabay na kayong mamamatay. Takpan ang bibig niya. Sabihin Montag. Ang kute mo naman, kailangan mo pang sumingit. Bukas, isama mo na siya sa pag-ayos, sige boss. Ang bilis mo namang sumugod sa kamatayan. Mukhang naghahanap ka ng gulo. Magpatuloy na kayong dalawa sa inyong huling lakad. Huwag ninyong hayaang makatakas sila. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Ruan. Gayon. Wala sa inyong makakatakas. Hayaan mong matikman ni Jianli. Ang sakit na mawalan ng minamahal. Mamatay ka na. Ruan, ina. Jijan Li. Bitawan mo ako. Jijan Li. Bitawan mo ako. Ruan King. Jian Li. Karapat dapat kayo. Bitawan mo ako. Jijan Li. Jian Li, wag mo akong takutin. Jijan Li. Jian Li, gising ka. Yan Li, siguradong magiging okay ka. Yan Li, siguradong magiging okay ka. Papasukin mo ako, nasa loob ang Yanli ko. Kasulukuyan siyang inoperahan. Huwag kang magpadalos-dalos. Ginang, nangyari na ito. Lahat ng pagsusuri ay ginawa ng doktor. Walang malubhang problema ang presidente. Magpahinga lang siya at gigising na. Nga pala, ito ang iyong naunang notes, pakikuha. Pinakamamahal na lola, Ruan King. Tiningnan mo ang notes ko. Manloloko ng luha. Mahal na mahal ka pa rin ng presidente. Pero, hindi siya marunong magpahayag dati. Malaki ang nangyari ngayon. Ilang araw nang nasa trending ang balita. Lahat tungkol sa pagiging bayani ng presidente. May epekto ba ito sa kanya? Pwede akong magpaliwanag. Meron, ang presidente ngayon ay naging pangaap ng 9 bilyong dalaga. Dito ba ang kwarto ni G? Hindi ba niyo alam na kailangan mapahinga ang pasyente? Lumabas kayo. Zino kabia, alam ka o. Siya yung peking kasal na si Ruan King. Si Jizong, maagang nagpakasal. Ruan King. Araw-araw mo bang daladala ang marriage certificate? Ano ba yung ginagawa mo? Ruan, dati akong hindi mabait. At ayaw kong pinipilit. Ano ang nagbago? Ikaw, Ako. ikaw lang. Ruan, simula ngayon. Gagawin ko ang lahat para mapatatag ang ating relasyon. Basta't hindi mo ako tatanggihan, patuloy kitang pagmamahal. Maaari ko na bang halikan ang aking bagong kasal?